Mga kabunyog, mayroong isang NGO, non-government organization, anti-corruption group. Maganda, magaling, tama itong comment ng anong ito, anti-corruption group. Ang leader nila, hindi ko masyado pa itong kilala, pero magaling yung kanyang sinabi. Ang leader nila si Mr. John Cheong. Ang grupo nila Task Force Kasanag o doktor pala, Dr. John Cheong. Task Force Kasanag ang grupo nila. Anong sabi ni ah, Dr. John Cheong? Hmm? Panuorin nyo ang sinabi ni Dr. John Cheong. Ang sabi niya, mga kabunyog, mga kababayan, itong nakikita natin ngayon, itong itong extent o intensity ng korupsyon na naganap lalo na sa DPWH, hindi pwedeng hindi raw dito managot. Malaki ang pananagutan dito ng dating ombudsman na si Ombudsman Samuel Martires. Si Samuel Martires, ang ombudsman ni Duterte na inappoint. Umabot pa itong si Martires hanggang July 2025 sa panahon ni PBBM. Bakit umabot pa? 7 years kasi. Fixed ang term. 7 taon ang fixed na term ng ombudsman. Ay na-appoint siya panahon ni Duterte 2018. So umabot pa siya hanggang 2025 sa panahon ni Pinoy. Ni PBBM. Ngayon, yung panahon din na yan, yung panahon din na yan ni Duterte, kung nagsimula diyan kailan naging ombudsman si Martires? 2018? Kailan natapos? 2025? Yan din yung pinakamalalang mga panahon ng paggrabe, pagtindi ng mga anomalya sa flood control, lalo na sa DPWH. Di ba dyan din na mayagpag sila Saldico? Dyan din na mayagpag sila Garjola? Dyan din na mayagpag sila Diskaya? Simula pa panahon ni Duterte hanggang panahon ni PBBM? At pumutok yung paghahabol natin sa mga flood control anomalies na yan nitong taong 2025. Sino ang ombudsman sa buong panahon na yan? Mula kay Duterte hanggang kay Marcos. Si Martires. Ngayon, sasabihin mo na lang, walang pananagutan si Martires dyan. Yung mga programa niya na naging maluwag para sa mga kurap. Hindi na pwedeng i-release ang SALN, hindi na pwede ang lifestyle check. Wala. Yan ang mga ginawa ni Martires. Kaya anong nangyari? Impunity. Hindi na natakot ang mga korap. Sa katunayan, sabi ni Dr. John Cheong ng grupong Task Force Kasanag, sabi niya, nung panahon pa daw ni Martires, nag-submit na sila ng reklamo sa ombudsman. Formal daw yung kanilang sulat sa ombudsman noon. Sabi ni Dr. John Cheong, ang laman daw kanilang sulat tungkol nga dito kay House Appropriations Committee Chair pa noon, itong si Eric Yap. Dahil nga marami na daw talaga silang nakitang mga korupsyon nito. Halos lahat daw ng mga proyekto sa DPWH hawak ni Eric Yap, ni Saldico at saka ni Garjola. Sumulat na daw sila noon kay Ombudsman Martires na imbestigahan ngayon. Pero wala daw ginawa si Martires. Hindi daw inaksyonan ang kanilang reklamo. Yan yung kaya ang sinasabi dito ni Dr. John Cheong, yung task force Kasanag nila, panahon pa ni Martires, na sila, nakikita na nila yung trend na yan, na parang itong tatlo lang na ito, yung construction company ng mga Yap, Silver Wolves Construction. Tapos mayroon pa silang aviation company, mayroon pa silang aviation company or corporation. Tapos si Saldico, ganun din. Panahon ni Duterte, grabe rin ang mga kontratang hawak. Sunwest Construction, at saka yung sa kapatid niya, Hightone. Mayroon din sariling aviation company, yung Misibis Aviation. Kaya, imagine niyo mga kabunyog, contractor ka ng DPWH, ang kakabit mong kumpanya aside sa construction company, aviation. May aviation corporation o company itong mga Yap. May aviation company o corporation din itong Sisla Saldico. At sila rin ang nabigyan ng napakaraming proyekto nung panahon ni Duterte. Kasi si Eric Yap, best friend ni Pulong. House Appropriations Committee Chair si Eric Yap.
Yung mga rock netting project ng Cordillera, ng Benguet, o kanya yun. Ilang bilyon yun. Si Saldico rin. Grabe rin ang mga proyekto sa panahon ni Duterte. Hindi lang infrastructure, pati nga yung family supplies, 'di ba siya? Pati yung overpriced laptops ng DepEd, SunWest din 'yun. Kaya sabi ni Jan Chong, dapat managot si Martires. Kasi nga noon pa pinakita niya. Pinakita ni Dr. Jan Chiong na nagpadala siya ng mga formal na sulat, sila, yung grupo nila, yung task force Kasanag. Kaya talaga dapat ding anuhan ito sa panahon ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya. Kung ganyan nga talaga na nung mga panahon, ang dami ng pinaabot palang mga reklamo tungkol nga dyan sa mga flood control na yan, mga infrastructure projects na nakukuha lang nila Saldico, nila Yap, at saka nito ni Garjola. Hindi pala yan inaksyonan na ni Ombudsman Martires. Dapat, yung gross negligence, mga kabunyog, mga kawa, yung hindi pag-aksyon na yan, pwede pa namang mapanagot yan si Martires ngayon. Total, hindi na siya ombudsman. Hindi ka naman libre. Yung mga ginawa mo at hindi mo ginawa. Kung may ginawa ka pero mali, kung may hindi ka naman ginawa na sana dapat tama, ginawa mo, hindi mo ginawa, o pareho ka dyan mananagot. Kaya siguro dapat na tipunin na yung mga na yan, nilabas niyang Dr. Jan Chiong na yan. Mayroon siyang mga pinakitang sulat sa ombudsman. Hindi naman daw inaksyonan yung kanyang mga formal na mga sulat noon, reklamo paabot. O ngayon, tingnan nga naman natin. Tungkol na daw kay Eric Yap yun, tungkol na daw kay Saldico, o hindi daw inaksyonan ng ombudsman noon. O nga naman, tingnan nyo ngayon ang tindi. Tingnan nyo ngayon ang tindi ng mga nangyari. Kaya tama lang, may malaking pananagutan si Martires kung bakit nagkaganito. Lumaganap ang katiwalian, lumaganap ang impunity dahil ang ombudsman na may pangunahing mandato para sugpuin ang katiwalian ay nagpabaya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.